Para sa level up pang happiness, samahan na ang inyong paboritong morning kasalo ngayong Biyernes. Good morning, kapatid! Kami ay magpapakilala muna. My name is Courtney from DBX. And ako po si Danica from DBX. And for today's video, ngayong araw po, tayo po ay magla-livestream ng i-flex po natin yung mga rainy day season natin na items. ayan. Ay, mag-uumpisa tayo sa... Ayan. Ayan, ito po, ila-live selling po natin itong raincoat na keychain. Ngayon, pwede nyo po siyang gamitin kahit saan. So, pwede po natin siyang isabit sa ating mga bag. So, madali lang po siyang bitbitin, kaya po maganda po siya. So, very affordable po siya for only 33 pesos. Ayan, open po natin. Ganito po siya. Ayan. Easy to open. Ay, Ayan. may sample pala tayo. Ito po yung sample natin. Ayan yung sample natin, guys. Ayan, perfect for rainy day season. Very affordable and very useful. And pwede nyo nang i-dispose pag hindi nyo na kailangan. And syempre, meron din tayong payong. So, ayan. Meron tayong automatic payong at diganto na payong. So, ayan, kahit hanginin siya, babaliktad lang siya, pwede nyo ibalik sa dati. Available in different colors and very affordable. Lowest price natin, 150 pesos only. Divisoria price yan, mga madam. Ayan. Meron din tayo, syempre, automatic. So, may pagpipilian tayo niyan. Next item. Wow! Ayan, next item po natin. Meron din tayong bat type raincoat. Ayan. Makapal po to, ha. This is only 267 pesos. Very useful. Ayan. And yan, and dahil dyan, tatawagin na natin ang mga kapatid na Miss Dimple and Miss Maui. Maui. Okay! Good morning, OMG! kapatid! Tayo ba'y mapapasubok dito sa pagbebenta, Mama Dim? Oo, pamay na lang po, mga kapatid. Kasama po ang magagandang ngiti namin ni Maui. Yun lang ang pinanlaban. Siyempre, magpapadala tayo ng selfie habang sunod-sunod natin ito. Ito po ay, ano ba ito, Mami? Ayan. Ayan po Turner yung raincoat turner. po. Okay. Meron siyang pajama sa loob. Ah, may pajama siya. At saktong-sakto dahil ngayon sa daan, sisiguraduhin mong hindi ka tatamaan ng sasakyan. At kapag suot mo ito, maski jowa mo na ayaw kang makita, makikita ka pa din. Taray! Ay, sorry na. Hindi pala kasama yon. Oo, Mama Dim, si Bada yun, ha? Sorry. Ayan, wow! Oh, tignan mo naman yung pajama na to, di ba? Pag sinuot mo to, imbis na gusto mong lumusong sa baha, matutulog ka na lang sa sobrang komportable. Kaya may na po, mga kapatid. Ayan, ang ganda. At nandito pa rin tayo sa mga pang-ulan na mga damit. Ito po ang tinatawag na kapote na bat type. Bat type. Bakit? Kasi pwede siyang liguan. Charot. Bat as in bat na ano. Bat type. Yes, bat type. Parang panikip. Yes, para siyang cake. So, sa sobrang waterproof siya, kahit naliligo po kayo, hindi po kayo mababasa. At sa sobrang laki niya, pwede mo rin isama ang jowa mo sa loob. 2-in-1 ko, mga kapatid. Saan ka kayo nakakita ng ganito? O, di ba? Kahit tatlo pa sa sobrang Ganda. laki. Talaga namang kitang-kita ka kahit malayo ka. Kasi sa sobrang Kahit bright. nasa moon, yung Kasi kausap so mo. bright. Oh my God, it's so bright. Ayan. So, ayan po. Imayin nyo na po, mga kapatid. Free size po. Pwede rin po sa bata. Okay. Pwede rin po sa bata. Tawagin na natin ang mga panika. Ay, Paniki. mga kapatid ko. Sa mga... Wow! Mine na yan, mine! Ayan. Mine na yan, mine na! Ayun na. Sakto-sakto kasi in-announce na tag-ulan na officially. Tama po ba, Jess? Tama! Yes. Mismo. So, it's already tag-ulan. Kailangan na kailangan po natin to para iwas sakit din. Yes! Diba? O eto, bago nyo tayo tuluyang mag-mine sa mga binibenta nilang produkto dito, Basta bati tayo muna kahit tayo. Good morning, mga kapatid! May 31, maayong buntag sa mga kapatid nating Bisaya. Naku, last day of the work week! Wow! Dami! Para Kasi sa- ito work week namin. Ninyo, pero ito huling araw na rin ng buwan. Ang bilis ng panahon. June na bukas. Oh, ang bilis!
Kaya naman ito, full energy ang pa-live selling natin this morning. Sinabi mo pa, Jess, saktong-sakto po dahil opisyal ng tag-ulan. Kaya nga ang ating live na bentahan ngayon, binida ang ilang mga patok na rainy day must-have. That is so right, Mama Dips. Payong, kapote, at iba pang pangontra, basa at ulan. Well flex na well flex. Nasubok nga ang aming pagbebenta powers ni Mama Dips kanina. In fact, palapakan naman natin Pausay, sila. magaling. Yes! So yung jowa, kasya din dito, no? Oo Mahal naman, ito. try mo. Itong back type? Back type. Back type. Tsaka Back just, ganon. meron siyang meron din siyang pouch. Oh, wow! Okay, so hindi mo siya dadalhin ng basa, pwede mo siyang ipasok dito Ang after. galing. Pero ako parang napamain ako dito sa sa keychain na na raincoat din, di ba? Ang liit niya eh. Magkano ulit? 33 pesos only. 33 pesos. 33 pesos. Wow! Di ba? For sure, aliw din si Mami Chiki dito. Gusto ko sa live selling, yung meron pa music na ganyan. Kahit ayaw bumili, sasayaw ka pa rin, di ba, Justin? O, ito, timely rin naman kasi talaga yung mga binibida natin ng mga gamit dito kanina, di ba? Kasi, sabi mo nga, talaga ba? Rainy season na? Nag-start na, dineclare na officially. Oo, kasi sa init din naman, parang okay na rin, di ba? O, ito pa ha, usong-uso na ngayon yung mga pabago-bago na panahon. Sabi nga natin, baka mamaya wala na naman yung ulan, mainit na naman. Kaya ito, makikipagkwentuhan tayo sa ating hit na mga live seller mula sa One Stop Shop. Courtney Love Tangkay at Danica Lorena. Courtney Love naman talaga. Courtney Love! Sa Hollywood. Danica. 90s na 90s ang mga... Sinasadya niyo ba yung mga pa-music na ganyan? Kapag Lipat daw tayo sa likod. Parang makita yung item. Check na. Okay, go Courtney So, and Danica. Courtney Love and Flex Danica. nila yung mga dala-dala niyo dito. Oo. Ano palagay nyo ang magandang qualities ng isang live seller? Ay, mga magandang qualities po ng isang live seller is yung very lively po sa live and kahit Kahit may pinagdadaanan. kahit may pinagdadaanan Ganon. po, laban lang. Talaga? Yes po. Okay, gusto ko malaman gaano katagal yung pinakamatagal yung nag-live selling. Kasi di ba patagalan ngayon? Yes po. Sa akin po, umabot ng 7 hours. Oh, wow! Yes. 7 hours. Oo, meron di ba sa ibang bansa 24 hours Ay, sila? grabe. Wait, 7 hours na live selling? Hindi kayo nauubusan? Laban lang. Laban lang. Pero ibig sabihin ba, pag mas matagal nagla-live selling, mas maraming benta agad-agad? Or may mga times na ang tagal nyo nagbenta pero wala, mahina pa rin ang Depende benta? po sa month. Depende sa month. Kung At sa month product ng- siguro. Yes, kung month na rainy day, yan po, malakas po yung mga gantong items. Depende rin po yung ano. Oo, okay. Ano yung pinakamalaking benta nyo sa isang araw? Magkano? Sa isang araw, siguro mga 30K. Wow! Parang teka muna. Mali yata ito pinasukan natin, Yung Jess. 30K gano'n, ilang oras yun? Yun naman po yung malaking oras ko, 7 hours. Yan yung 7 hours. Uy, pero Alam mo, 7 alam mo, hours malaki pa din yun ah. Oo, okay, wait. Usapang produkto tayo. Kayo ba ang namimili mismo kung ano yung gusto nyong ibenta? Or depende rin sa mga kinire-recommenda sa inyo? Yun, depende din sa request ng mga guests. Kunyari yung past few lives mo na nag-request sila na ganito, yun yung parang i-ano mo yung mga sample nila. Ipunin mo. Tapos yun. At saka yung seasonal din. Ang tanong ko, ano na yung pinakamalalang ginawa nyo para makapag-live selling? Kung baga, nakapag-tumbling na ba kayo? Nag-split na ba kayo para makapag-live selling? Siguro yung mga yung napakaingay lang din namin sa live na mga ganon. Yung parang, oh guys, bilhin nyo natin. Parang nagbawala na sa live. Yung mga ganon. Minsan kasi di ba pag inaaliw mo rin yung sarili, pag inaantok ka, di ba pag ginigising mo yung Kailangan, sarili mo? yes. Okay, ano pa Dami yung niyong mga dala? produkto na nandito? Ayan, marami po tayong products na sa ating rainy day season. Like yung mga bota po natin. Mga For bagets. kids. Yes. And syempre, taglamig, yung mga pang-coffee. Yan. Perfect po ito sa mga mahilig din mag-outdoor. Right. Ayan. Meron din tayong motorcycle cover, guys. Motorcycle cover. Motorcycle, Ayan. tama yan. Para hindi na puputikan yung mga mga vehicles nyo. Para sa ating mga motorista dyan. Ito naman, Ano for naman to? safety precautions, yung mga ating mga pito. Pito. Yan, iba-ibang klase po yung mga pito natin. Pwede nyo i-check sa ating shop. Pwede yan. And syempre, dahil may pito, meron din tayong... P3. Hindi pa. Oh, no. Oh my God! May mga sakuna. May mga sakuna yung... Ito. Yan. Kinaya yung joke. Ito ba, live vest Gusto na natin? live Ito. vest. Maging live seller. Pero seryoso, may bumibili ng live vest? Meron Oo naman!
Uy, alam mo ba, isa ito sa mga bagay na alala nyo nung nag-ondoy. Ayun nga Diba? sasabihin ko. Yung mga akala natin na hindi natin kakailanganin, di ba bigla yung mga na-stuck sa traffic, hindi mo alam, iiwanan mo yung kotse mo or nasa bahay. Importante Tama. to. Agree Nauso ako nun dyan. yung first aid kit. Di ba taga Marikina? Yan, taga ka eh? Marikina. Nangyari Pero teka, sa akin matanong yung ko lang. binaha kami, so kailangan namin yan. Saan nga ba kinukuha yung mga supply pagkadami-dami nito? Divisoria products po lahat yan. Good quality po siya and a very affordable price. Paano ang presyuhan ninyo? Oo. Presyohan po namin, wholesale price po kami. Pwede po kayo maging reseller sa amin if negosyante po kayo mindset nyo. Ganyan. May tawaran blues Yes, ba may kayo? tawaran po tayo Uy, mangyayari meron dyan. din mga basahan dito. Kasama din ito. So, Para live mga selling nyo jeans. to. Apo. Magkano yung basahan, ganito? ano? 3 pieces for 7 pesos, yung white collar natin, and 6 pesos sa collared natin. Mama, alam mo, ito yung mga bagay na sabi ko sa'yo, kailangan meron tayo. Yes, Kasi sa kotse, sa bahay. Kasi minsan yung basahan, nagagamit na yung t-shirt ng asawa ko. Oo, totoo yung tuwalya, retaso ng tuwalya. Sa totoo lang, minsan Malakas yung po mga siya. bagay na akala nyo, wala-wala lang, yung maliliit lang, minsan yung pa yung mabenta kasi yun yung hinahanap ng mga tao Yes. sa bahay Ma'am, nila. ito, usapang, ano pa rin tayo, ulan, payong nyo po, magkano? Actually, kailangan ko ng payong. Very affordable lang po yan. Discounted price na po yung payong natin. Automatic po natin, 200 pesos lang po. With discount vouchers po, pagpunta kayo sa ating shop and nanood kayo ng ating live stream. Uy, alam nyo, sa Try daw full natin. price, Saan yung 500 mga something to. Patry daw natin si J&J and Mama Chiki. Nang alin? Nang selling? Oo. Go, Patay. Jazz and Go, JQ. ayun. Daan nyo na lang sa sayaw. Okay, tayo mag-assign. Mami, ano sige, gusto sige, mo ganyan, ibenta? ganyan. Game, Ako game. yung backup Ang dancer front naman sa one. likod. Ayan. Ako yung Dapat isa-isa. mga kapatid. Tayo na mag-assign. Go. Jess, gusto ko ibenta si Mama Chiki muna. Mami Muna Chigi. ako. Ready? Sige, sige. 5, 4, 3, 2. Nakakita na ba kayo ng ganito kalaki mga baso? Alam niyo, pag umuulan, pwede nyo saluhin. Ang tubig ulan. Pag may Para tulo. diretso na, oo, diretso na inom, di ba? Kasi biglang inom. Diretso inom. O, di ba? Di makakakomplete kayo ng 8 glasses a day. Kung ganito kalaki, 4 lang. At syempre, may pa-music dyan. Pwede ring. O, di ba? Magkano to? O, for the price of? Hindi alam. Alam 20 mo, pesos ang isa. kahit hindi mo kailangan yung tumbler, Ganda mo. O, ito na, next. Very affordable. O, basahan naman. Ito mga kapatid, mga basahan. Ito mo, merong white, meron ding gray, at lahat to, 7 pesos! Isipin mo, lahat-lahat, diba? Tapos, pwede ka mag-wax on, wax off, yung practice mo, kung balak mo maging Mr. Miyagi sa next Karate Kid. Okay, thank you po. Ang taas-taas talaga. Oo. Papanoorin ko pa talaga. Aircon friend talaga. 7 pesos. O, ikaw na. Oo, O, yung diba? pambato ko. Bota naman ang ibebenta. Saka, gusto ko ako yung pambato mo pero binigay mo sa akin. Yan! Bota ng bata. Go, 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 go! May mga pamakin ka. Magkakaalaman tayo. Challenge to Eto na, si Tito Jen. Oh, para sa mga magulang dyan, kung may pakialam kayo sa mga anak nyo, kasi sabi ko sa'yo, bumili kayo ng bota. Gusto nyo lumusog sa bahay yung bata. Aba, anong klaseng magulang kayo? Hindi lang, oh. Alam mo, pwede kang maging the most magaspang live seller of all. On brand, di ba? On brand. Kasi may dance sa takot, di ba? Ay, ang galing nun ah. Sabi niya, syempre kung ako magulang, nanonood ako. Syempre may pakialam ako. Bibiling ko yan. Soul, di ba? Carnila, Halika. Paano namin kayo mapupuntahan? Saan kami pwede? Sa TikTok ba? Ayan. Punta lang po kayo sa aming mga social media platforms. I-search nyo lang po yung DVX and One Top Shop. Ayan, makikita nyo na po kami sa different social media platforms. Did you say One Top Shop? One Top Shop. So, imbes na One Stop Shop, One Top away. One Top. Kasi isang pindot mo lang. Ayan. One Top Shop. Okay, maraming salamat sa mga kapatid natin sa One Top Shop. Eto naman po, para sa sulit na sulit, ang ganda ng ating umaga, huwag bibitiw sa panonood ng Good Morning Kapatid. At malay nyo, kayo na po ang manalo sa aming special Kagumokha Ko Contest by Sulit TV. Simple-simple lamang po mga mechanics, mga kapatid, tutok lang sa Good Morning Kapatid. Abangan ang ipa-flash namin na question of the day. Ang inyo pong sagot, ipadala sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood ng aming programa. Mas pangmalakas ang sagot, mas wagi ang dalawang sagot po na aming mapipili. Pamasahin namin sa pagtatapos ng show at winner pa ng tig-isang Sulit TV powered by TV5. Para sa sulit na panonood, mga kapatid, kaya naman Kagumokha, go, selfie!
and sagot na. Kaya kayo, kung gusto nyo makapanood ng malinaw sa TV5, sumali na kayo. Ay, di pala. Galit ka na naman. Eto, tuloy-tuloy lang ang magtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ano, Maui? Aamoy mo na ba? Nalalanghap mo na? Namoy ko tong pusit. Sobrang bango kakasabi ko nga lang. Pero ito ang tanong ko sa'yo, seafood lover ka ba? Oo, yes. Ano paborito mong seafood? Okay, may liga ko sa hipon, alimasag, alimango. Oo. Yun, yung mga yun. Pag kumakain ka ng hipon, ikaw ba yung tipong sinisimot mo kahit yung sa ulo? Hindi naman. Doon ka lang sa Doon lang ako sa katawan. Hindi ako, cholesterol kasi. Ayan, totoo din Yeah. naman. Pero alam mo, perfect. Kasi meron tayo na-discovering negosyo na ako siguradong mas mapapapwal ka sa mga seafood, Maui. Dahil lahat ng seafood cravings mo, nasa kanila na. Yan ang ibibida nating negosyo sa Kitang-Kita. Next level seafood experience ba ang hanap mo? Sagot na yan ang Above Sea Level Care of Wina, isang dating call center agent turned restaurateur. Palipad na sanang Dubai noong 2016 si Wina nang dalhin siya ng kaibigan sa isang food park sa Pasig. Dito niya naisipang gamitin ang ipon sa pagnenegosyo. Sa puhunang 250,000 pesos, binuksan niya ang isang food kiosk, hatid ang kanyang special offering. Ang fresh catch na giant butterfly squid na konseptong galing pa ng Thailand. Iba't ibang seafood dishes din ang kanilang ino-offer gaya ng squid fries, sizzling cheesy tahong, at ang malapiestang seafood platter na Seafood Festival. Ang dating food kiosk lumago na sa 100 branches sa tulong ng franchising. Bagay na maging pati kay Wina ay above her expectations. At para maging mas happy Friday, may pasample tayo sa studio. Yay! Live natin makakasama si Wina ng Above Sea Level. Wina, good morning! Good morning, Miss Wina! Naku! Unahin na natin ito. Siyempre, ito yung nasa gitna ng lamesa. Oo, ito yung pansin talaga. kitang-kita talaga. Ano ba ito, Wina? Tinatawag po namin itong seafood in a boat. Seafood in a boat. Parang Okay. surfboard. Surfboard. Lahat po ng bestsellers ni Above Sea Level nandito sa Okay. Seafood in a Boat. Okay, so ano yun? Ano ba yung bestsellers niya? Siyempre po kung yung kinasikat ni Above Sea Level, si Giant Butterfly Squid. And then Seafood Festival, yung para pong paella natin. Okay. Sa version ni Above Sea Level, it's called Seafood Festival. So nandyan po lahat yan. And it's good for 8 to 10 persons po pag-o-order nila to sa branches ni Above Sea Level. Wow, okay. And yung ganito, since good siya for about 10 people, 10. magkano po yung ganito? Nasa 2,800 lang Uy, po. pwede na. Pwede na. Kasi kung i-divide mo, di ba? nasa Di-divide mo, lang. parang 200 plus Oo, lang. 200 Kaya plus ang mga lang. pumupunta sa mga branches namin, family, barkada, magbabarkada. Grupo. Tapos eto na agad yung ino-order nila. Minsan nga, more than 10 persons pa, kahit 15 person. Kaya. Yes. May Oo. take out pa minsan. Wow. So, at saka kitang-kita ko naman, just tingnan mo yung talagang laman. Ang dami. Hindi tinipid. Hindi tinipid. Oo. Tsaka yung mais, masarap din dyan. I'm sure. Pero alam mo, ito talaga yung trademark nila. No? Bakit nga Yes. ba ito yung naging signature ninyo, pagkain? Itong butterfly squid. Ito po kasi yung unang-unang nag-viral sa social media. Before po namin nilabas si Above Sea Level na business, nag-post kami sa social media ng isang picture ni Giant Butterfly Squid. Hindi pa po siya nilalabas sa market noon, hindi pa namin nilalaunch. It garnered 250,000 likes. Wow! So that gave us the confidence na kapag nilabas namin yung business na yon, papatok talaga siya. Kaya siya tinawag na Above Sea Level, the home of the Giant Butterfly Squid dahil po dito. Ang sarap!
Eto na nga, nag-start na kami ni Jess, ma'am. Grabe, ano to? Parang deep fried po ba to or iniihaw muna? Yes po, deep fried po siya. Tapos sa commissary namin, ginagawa na siyang giant butterfly squid. Korteng butterfly siya. So ang pagkakaiba niya sa other squid na binibenta sa other seafood restaurant, hindi po siya makunat. Yun nga, I was gonna say. Actually, parang papa-chicken na yung texture niya. Kasi di ba yung ibang mga pusit or squid, pag kinain mo sila, yung hindi mo siya manguya. Rubbery siya. Kasi ang hirap na siyang lunukin. Ito, ang sa tingnan mo, nakailang kuha na tayo in a span. But I have to say, ang sarap din ng pinaka parang breading nito. Yes po. Anong mix ang ginagamit niyo dito? Meron pong secret recipe si Above Sea Level na Hindi, ginawa. sabihin mo. Kahit po iuwi nyo, i-take out nyo siya, the following day, lagay nyo lang sa ref, tapos i-microwave nyo. Ganun pa Pwede rin po pa yung yan. texture niya. Hindi pa rin siya makunat. Meron po bang sausawan to? Pwede to sa suka? Parang Yes. pwede to sa suka, feeling ko. Yes, meron po kaming mga sukang Iloco na nasawsawan. Na binibenta nyo rin mo? Yes, nasa mga restaurant po namin. O syempre, Panalo. Jess, susulohin ba natin to? Oo, yes. Oo, kasulohin natin. Hindi! Sige, ako na yung mas mabait dito. Tuwagin na natin ang Tikim Squad! Let's go, Tikim Squad! Diba, Jocelyn, you have to try this. Napakasarap. Ito, dito sila nag-viral. Napakasarap. Let's go, Okay, Mama Dim. Hi! Morning! At let's talk about, marami pang ibang nakahain dito sa harap natin. Let's talk about it. We have this. This is the jab. Ano po ba Ito yung java rice namin. Okay. Tapos, ito si cheesy sizzling tahong. Wow! Yes. Okay, ano? Ito naman po. Sizzling tahong? Yes. Ito naman tinatawag namin crispy sizzling pusit. So, parang siyang sisig. Pero, syempre, healthy yung pinopromote namin. So, ginawa namin yung pusit, sisig. Yes. Tapos, Ma'am, itong mga ganito mo, para saan to kinakain on their own? Iniinit? yes. Ano ba? Ano po yan? Binibenta rin po ni Above Sea Level sa mga restaurants namin. Actually, may story po yung mga spices namin, yung mga seafood in a jar. Si Above Sea Level po kasi, every day sa commissary namin, gumagawa kami ng 1,000 kilos of pusit kasi sinusupply sa mga branches. 1,000 kilos? Yes, ang dami pong mga scrap na, kasi syempre kinukorte naming butterfly yung squid. So, ang daming mga tapon. Naisip namin sayang kasi, so ginawa namin siya na seafood in a jar. Pero ang shelf life niya kasi nakalagay dito ay 1 year. Yes po, yes po. So, pero pag binuksan, Pag pinuksan mo, i-ref mo, 1 month. Pwede na siya. So, pag unopened, 1 2 days year. lang yan sa bahay namin, baka nga. Maubusin mo yan. Mami, may sasabihin ako sa'yo, ang ako pinaglihi kasi ako sa Alimango. Ayan. So, pwede po ba mamaya pabili po ako nitong 100% pure alimin? Pure alimin. Oo, kasi piniprito lang to, nilalagyan ng kalamansi, tapos sa sinangag. Yan na po yung inukanin mo, mama. Uy, sarap yan. Akin yan. Ito. Tikman ko na yung tahong. Pasta. Pwede. Pasta. Sabihin ko lang sa'yo, Wina, napakasarap ng yung sizzling Thank tahong. Sobra. Ang sarap ng timpla. Panalo to. Para kayo nag-chisibake na tahong. Yes. Yes! So, siguraduhin nyo, pag pumunta po kayo sa kanila, maliban po dito, kuhanin nyo tong cheesy Nagde-deliver po kayo, ma'am? Yes, yes po. Lahat ng branches po namin dito sa Manila, nagde-deliver Meron po. kayo sa Parañaque, banda? Meron po sa BF Home. Okay, good. Ma'am, ilan na yung branches nyo at nagpa-franchise kayo, no? Yes po. We already have in a span of 5 years, we already have 120 branches. O, alam nyo na sa mga gusto mag-franchise dyan. Patunay really na sobrang mahal na mga Pinoy ang seafood. Yeah. Diba? Oh. Hindi, tsaka tayo fresh sa Fresh, atin yes. yan. Pinag-aaralan ko, paano mo ba nagawa na bawat kagat mo nandun yung lasa ng keso? Diba? Fresh at delivered po kasi yung mga tahong namin. Tsaka mama, nagustuhan mo yung pagkaanghang niya. Panalo. Isang kagat lahat ng klaseng flavor nandun. Pwede ba i-order na nakatab? Meron po kaming seafood in a box. Ayun. Okay. Para sa mga kapatid natin na gusto kayong bisitahin, paano ba, Wina? Just visit our Facebook page, Above Sea Level PH. Doon nyo po makikita lahat ng branches namin all over the Philippines. So, we're also open for delivery. So, don't worry kahit nasa bahay kayo. Nag-launch si Above Sea Level ng Seafood in a Box. So, para po siyang seafood na nasa bilao. So, i-deliver na lang siya. So, we have all of that. And para din po sa mga gusto ding magkaroon ng Above Sea Level sa mga lugar ninyo, sa iba't ibang probinsya, open din po kami for franchising. I-message nyo po ang Above Sea Level PH page. Then, i-assist po kayo ng franchise team namin. Ayan. Ako, sa mga kakain. Winner na Wina! Pero siguraduhin po, pagkakain dito, nakainom ng gamot. Ha? Maraming salamat sa iyo, Wina. Thank you din. Thank you. Ngayon naman
naman po, makinig na ng mabuti. Maghanda na po ng inyong mga selfie dahil oras na para sa ating Sulit TV Kagumoka Ka Question of the Day. Ang tanong po, anong rainy day must-have ang pinakapatok sa'yo at bakit? Again, ano pong rainy day must-have ang pinakapatok sa'yo at bakit? Ipadala na po ang inyong mga sagot kasama na ang inyong bonggang selfie for a chance to win Sulit TV. Babasahin pa namin yan mamaya bago magtapos ang show. Okay. At abangan mamaya, ipamamalas ng singing contesera ng Bukidnon ang kanyang galing sa kantahan. Ang Camp Kawayan Season 3 Grand Champion ng The Voice Teens, Jillian Pamat, live! At sa payong kapatid, tunghayan ang kwento ng isang breadwinner na pakiramdam daw ay ginawa siyang investment ng kanyang mga magulang. At sa legal ba to? Kaya mo yan. Himay ni Atty. Buko ang bagong kontrobersyang kinasangkutan ng FAMAS. Sino ba ang dapat managot sa pang-itcha pera di umano? Sa veteran actress na si Eva Darren, alamin mamaya kay Atty. Buko, live na live. Uy, gusto ko yan. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang... Good morning, kapatid! Kayo po ay nakatutok pa rin sa Good Morning Kapatid. Nasangkot sa panibagong kontrobersya ang pinakamatandang entertainment award-giving body sa bansa na FAMAS. May naitsapwerang veteranang aktres, may nabatikos na production team at may sinisising public relations officer. Sino nga ba ang dapat managot? Himayin natin ito kasama si Atty. Buko sa Legal ba to? Presidential awardee is given to Ms. Nagtrending sa social media ang pang-iisnab ng Filipino Academy of Movie Arts and Sciences of FAMAS sa veteranang aktres na si Eva Darren. Yan ay matapos mag-post ng saloobin ng anak ni Ms. Eva Darren na si Dr. Fernando de la Peña. Ayon kay de la Peña, ang karanasan ng ina sa FAMAS event ay disrespectful, unethical at unprofessional. Naglabas naman ng pahayag ang pamunuan ng FAMAS at nanghingi ng paumanhin sa insidente. Ayon sa FAMAS, last minute ang pagpapalit kay Miss Eva na isa sana sa mga presenter ng Special Citations Award. Hindi ro kasi agad nahanap ng production team ang aktres, kaya pinalitan nila ng singer na si Sheena Palad. Sa isa pang post ng anak ni Miss Eva, sinabi niyang nakaupo sa unahan ng kanyang ina na malapit sa stage. Sa huli, tinanggap naman ng pamilya ni Miss Eva ang paumanhin ng FAMAS at umaasang hindi na maulit ang insidente. Sa ganitong klase ng insidente sa mga award-giving body, sino-sino ang may pananagutan? Alamin natin yan sa Legal ba to? Okay, pag-usapan natin ang legal na aspeto na nangyari sa FAMAS. Meron pa ng legal na aspeto yan. Makakasama natin muli ang resident morning lawyer natin, si Atty. Enrique Buko de la Cruz. Good morning, Atty. Good morning. Napaka-pogi, ano? Pero ito, attorney, diretsahang tanong na, pwede bang kasuhan ni Ms. Eva Darren o ng pamilya niya yung FAMAS dahil nga doon sa nangyari? Yes, pwede. No? Sa konsepto ng damages sa ating batas, sino man na maka-cause ng damage sa iba no, ay pwedeng managot at magbayad ng danyos. At meron din tayong tinatawag na vicarious liability. Ito yung konsepto na mananagot ka sa damages na hindi ikaw ang gumawa, kung hindi na idulot ng ibang tao na nasa sa ilalim ng iyong pamamahala. So, under the concept of vicarious liability, Article 2180 ng Civil Code, kahit hindi si FAMAS mismo ang may gawa, pero ito ay kapabayaan o ginawa ng isang taong nasa sa ilalim niya bilang isang organizer, siya pa rin ang mananagot kasama nung gumawa. Halimbawa kay third party, or third party yung
nasa ibaba, yung nasa ilalim, ganun din? Kasi Kahit sinong bahagi ng programa, basta ikaw ang nagpatawag, ikaw ang nag-organize. May tinatawag nila ng command responsibility. Yes. Naririnig ko yun eh. So, ang tawag sa batas natin, vicarious liability, galing sa concept ng command responsibility. Attorney, so dahil nandyan na tayo, gusto ko lang tanungin, sino-sino yung mga pwedeng managot? Kasi Yan. di ba, you're saying na merong mananagot under FAMAS, pero hindi natin na-pinpoint. Sino-sinong pwedeng managot at ano yung loophole or butas? Kasi meron lahat ng mga pangyayaring ganyan, di ba? Ano yung nakikita mo? Yan. At sino? Doon sa Article 2180 ng Civil Code, in-enumerate niya kung sino-sino yung mananagot. No? Yung direktang tao na nakakos ng damage either by negligence o sinadya, kapabayaan o sinadya, siya mananagot. So dito yung nag-imbita. Diba? Yung nag-imbita at yung nag-ayos nung script o yung director na nagbigay ng final na desisyon kung sino ang magpipresenta. Kasi yun ang nakaperwisyo. At yung vicarious liability, kung sino yung pinuno ng organisasyon. So kahit nawala siya doon, kahit wala siya doon, basta ikaw ang pinunong organisasyon o nung korporasyon o nung sasakyan, no, na kung nakasagasa ang sasakyan mo, driver mo may dala, kahit wala ka doon, mananagot ka. Vicarious liability. Yan. O, ito naman, attorney, dahil nakapag-post ang anak ni Miss Eva Darren ng sama ng loob niya sa FAMAS organization, may naging paglabag ba siya ng batas? Wala naman. Pag ikaw ay nagpapahayag ng iyong saloobin at wala naman itong defamatory statement, yung sinadyang paninira sa iba. So yung paghahayag ng iyong saloobin, legal yon, walang paglabag sa batas. Bantayan lang natin kung meron kang mga sinasabing nakakasakit sa iba dahil may mali siya. Libel, ang basis niya, malis. So kung free expression lang, free speech lang, saloobin lang, walang mali siya dahil totoo ang iyong sinasabi, wala itong libel. Attorney, sundan ko lang, ibig sabihin po ba, kapag nagbigay ka ng opinion mo, tapos ini-recount mo lang kung ano yung naramdaman mo sa nangyari, wala kang paglabag Wala doon. kang paglabag Pero doon. pag may paninira doon sa tao na labas doon sa experience mo, yun libelous. Correct. Yun. Pag meron ka sinabing defamatory, yung narrating a series of facts, pagsasalaysay ng nangyari, walang libel. Kahit na nakaka-offend sa iba. Yung sinabi mo, like, ako ay napahiya dahil pinahiya nila ako. Diba? Yan ay hindi libelous. Pero pag sinabi mong may mga comments ka tungkol sa personalidad niya, yun ang libel kasi may malis yun. So, kumaga, kasi masama ugali niya, libelous yun. Libelous yan. Okay. Ato, attorney, pwede po bang ipetisyon o ipatigil ang taunang FAMAS event kung sakaling hindi naayos ang insidente? At sino-sino po ang pwedeng magpetisyon? Yan, okay. Ang akala kasi ng iba, itong FAMAS ay parang Oscars ng Amerika. Sa totoo lang, hindi. Kasi merong batas na nagtatakda talaga nung parang Oscar sa atin. At yun yung Film Academy of the Philippines. So lumalabas, itong FAMAS ay pribadong organisasyon lang. Parang nag-o-organize ka lang ng beauty pageant sa inyong barangay. So it's just typically a private organization hosting an event. So tulad ng iba pang event sa buong Pilipinas, hindi mo pwedeng pigilan hanggat hindi sila lumalabag sa batas. Ang pwede mo lang gawin ay hindi tangkilikin. Dahil hindi ka naman pinipilit. Kasi tinatanong ko yung mga artista, si Dimples, anong tingin ng mga artista dito sa FAMAS? Ito ba'y talagang inaasam? Alam mo, Mama, ako bilang artista, dahil halos 3 dekada na rin naman ako, ang tingin ko kasi sa FAMAS ay talagang kagaya ng tingin ng lahat ng mga artista sa lahat ng mga award-giving bodies. Ito ay binibigyan ng respeto at pagtangkilik dahil nga ito yung isa sa mga institusyon. Ang tagal na kasi ng FAMAS, institusyon. At nakita mo naman, nandun sila Tita Vilma, nandun sila mga haligi. Mga haligi, no? So imagine that, sino ba naman ako para? Pero kasi pagdating sa ganyan, of course, we look up to all, not just FAMAS. Meron din mga Orian, maraming Paluna. So bilang artista, you always want to vie for, of course, the validation of the work that you do and recognition. Pero nakakalungkot nga yung ganitong pangyayari. Nalungkot ako talaga, lalo nakatrabaho kasi Miss Eva. Talaga. So ito nga, lahat ng mga award-giving bodies pwedeng makakuha ng payo mula sa inyo. Pero bago yung sagutin, isang hirit na lang anong liability nung yung bagong star na humaligi sa kanya? Anong hatol sa kanya? Wala? Wala naman. Kasi wala naman siyang sinadya na gawin. Ayun. Nag-pitch in lang siya. Okay. Sumunod lang sa utos. Wala siya. Nababash yun Wala siya. Nababash siya. Mawawa naman.
Attorney Payo, sa lahat ng mga award-giving bodies, paano ba dapat? Sa lahat po ng award-giving bodies at lahat ng event organizers. Kahit yung mga simple lamang na event sa eskwelahan, mga teachers gagawa ng event, magpe-prepare ang mga estudyante, tapos hindi mo isasalang, gumastos na. May pananagutan ngayon, vicarious liability. So ang pag-organize ng events, may responsibilidad sa lahat ng tauhan na inyong gagamitin. Okay, maraming dami naman namin natutunan sa iyo, Atty. Buko. Klaro? Oo, dalas-dalasan natin. Oo. Maraming salamat again, Atty. Buko de la Cruz. Thank you very much, Atty. Buko. Maraming salamat. Malaking responsibilidad po ang pagkakaroon ng mga anak, pero hindi ibig sabihin ay kailangan nila itong pagbayarang oras na mayroon na silang kakayahan. Tunghayan ang kwento ng isang breadwinner na pakiramdam niya ay naging investment siya ng kanyang mga magulang. Obligasyon ng mga magulang na bigyan ng maayos na buhay ang kanilang mga anak. Pero kapag kaya na nilang tumayo sa sariling mga paa, responsibilidad ba ng mga anak na magbayad sa mga magulang? Yan ang pinagdaraanan ngayon ni Sav, panganay sa 5 magkakapatid. Mula nung makapagtapos siya sa kolehiyo noong 2017, sagot na ni Sav ang lahat ng gastusin sa bahay. Mula sa mga bayarin buwan-buwan hanggang sa pagkain, allowance ng kanyang mga kapatid at pambayad sa utang. Wala akong savings at all. 80-20, ganun. So 20% sa akin, 80% sa family. Yung tipong wala ka ng allowance, pero kailangan mong gumawa ng paraan para ma-grocery sila. Kasi sila yung wala eh. So ang ending, magkakautang-utang ka ngayon. Mabigat na pasanin nito para kay Sav, lalo't nagsisimula pa lang sana siyang mag-ipon. Hindi mo mabili yung gusto mo. Tapos yung gusto mong ma-achieve na goal, laging delay kasi you have to prioritize them first. Nakakalungkot, nakaka-depress, 'di ba? Parang may times na iiyak ka sa gabi na sila doctor na, sila alam mo yun, na-establish na, tapos ikaw, patuloy ka pa rin na sumusuporta. Sa kabila ng mga ibinibigay, malungkot daw si Sav dahil tila hindi pa rin ito sapat para sa kanyang mga magulang. Alam mo yung sasabihin nila na kulang pa rin yung binibigay mo, which is ikaw, ayun lang yung sinahod ko eh. Ano magagawa ko? Lately, we're on the rock talaga na parang hindi ko alam kung masisira na ba dahil sa pera. Sabi ko, buti pa yung mga nasa kalsada. Kompleto. Tayo na, hindi naman ganun naghihirap. Pero hindi lang kayo makontento. Sa ngayon, nabawasan naman na ang binibigay ni Sav dahil kahati na niya ang isa sa kanyang mga kapatid sa mga gastusin sa bahay. May natutunan daw si Sav pagdating sa pagbibigay sa pamilya. You have to make sure na umaapaw ka muna bago ka magbigay. Kasi once your cup is not full, tapos binibigay mo na, ang ending, mauubos ka. Pag naubos ka, dun magsisimula yung rage, yung galit mo sa kung sino man yun, di ba? Parang, you have to invest on yourself first. May payo naman ang eksperto para sa mga magulang. Ano ba ang tingin ko sa anak ko? Nung pinalalaki ko ba siya, ano yung intention ko? Is it para alagaan niya ako or buhayin niya ako? Kasi pag tiningnan mo ang isang bata as investment, hindi yung bata ang nakikita mo. You're not appreciating the child, which is unfair. What I would recommend is have a dialogue. Hindi yung nag-i-impose ka ng responsibility. Yun yung masakit sa bata eh. When you say, sustentuhan mo ko, you're imposing on the child. Tinatanggalan mo siya ng rights to decide. Napakalalim ng usapin na yan at familiar talaga sa mga Pilipino. Pero tama yung sinabi ni Sheila na at the end of the day, pag-usapan dahil gusto nyong marinig ang panig ng bawat isa at marami naman ang malilinawan pa pagka talagang ilabas nyo na yung inyong mga nararamdaman. Kaya maraming salamat din kay Save dahil binuksan niya itong usapin na to. At talagang sasabayan na rin natin dahil graduation season ngayon. Kaya congratulations unang-una sa lahat ng mga nagsipagtapos dahil natapos sila this week. Yan. At
sana bigyan nyo kami ng pagkakataon na mag-iwan na rin ng konting payo sa mga future breadwinners. Malamang kasi yung mga mag-graduate ngayon. Unahin ko na ba? Ako na ba una? Yes, ma'am. Oo. Ako kasi fan, Bloom, di ba? Fan ng Bini. At ang pinakagusto kong kanta na tingin ko ay angkop sa graduation season ay yung kantang Karera. Pinapaalala ni Bini, di ba? Ang buhay ay di karera, kaya dahan-dahan lang. Huwag magmadali at huwag masyadong ma-pressure. Dahil yun ang madalas yun ang nangyayari sa atin, di ba? Agad-agad. Gusto natin agad-agad. Chill. Take it easy. Things that are bound to happen or are meant to happen will happen in time. Tama. Sige, follow up na ako dyan. Sige, okay, Justin. diba? So sa mga fresh grads dyan, congratulations. Okay, unang-una, I think kailangan nyo talaga mag-celebrate, di ba? Yes. Magpahinga ng slide. Mag-celebrate ng kahit konti. Kahit dinner lang yan with your family, parang ganun lang, di ba? Kasi isang milestone to at isang biyaya din. No? So, kailangan magpasalamat din tayo. Agree ako dyan. Susundan ko na rin, Just. Maliban sa pag-celebrate, siguro, una sa lahat, of course, congrats. At saka, enjoy nyo yung journey. Kasi it's a long journey ahead. Yun nga tulad na sinabi ni Mami Chiki, huwag kayo mape-pressure. You'll get to where you need to be. Eventually, syempre, with hard work and prayers. And yung focus lang ba? And motivation, di ba? And motivation. And motivation. Pero, dahan-dahan lang and just enjoy the journey. So, ako naman, now is when the real learning starts. Yes. Diyan ka talaga matututo. Doon mo mas makikilala yung sarili mo at doon mo mas ma-determine para sa sarili mo yung direksyon na gusto mong tahakin. So kailangan, while it's good na meron kang konsepto ng kung ano yung gusto mong tahakin, matuto ka rin maging flexible. Kung ano yung nakikita mo sa paligid mo na parang hindi ata ito yung swak para sa akin, parang mas okay ako dito. Huwag kang matakot. Kasi habang bata pa, may panahon pa para subukan. Kaya pala commencement ang tawag sa graduation. Simula pa lang no? Mama Dimps. Ako siguro, Mama, simulan ko na kasi coming from somebody who did not finish college, hindi lahat ng tao may oportunidad or luxury na makatapos ng pag-aaral. So, una, congratulations po sa mga nag-graduate at sa mga magulang na rin. Kasi hindi madaling magpapatapos ng anak. Alam natin lahat yan. And pangalawa, kahapon nakinig ako, di ba, meron ako napakinggan na praise song na talagang hanggang kanina umaga pinapakinggan ko. Ang tawag po ay Slower I Go. Kasi kagaya nung sinasabi mo, Mama, na sabi ng Bini, di ba, ang buhay ay hindi karera. Ito naman, ang sinasabi niya, the slower I go, the faster I arrive. Ibig sabihin, kapag nag-iingat ka at naging madahan-dahan ka at hindi ka nagpa-apekto at pressure sa mga taong nakikita mo sa paligid mo dahil iniisip mo, bakit ganun? Parang late na ata ako. Nauna silang magkaroon ng trabaho or hindi. But ako kasi, as a person, I like honoring and praising the Lord as I wait. Yun. So habang naghihintay ako, hindi ako nagiging hard on myself. Lagi kong iniisip na baka pinaghihintay ako ni Lord for a reason. So kagaya po ng sinabi ng lahat ng mga kapatid ko dito, kung hindi pa dumarating ang trabaho ninyo right after your graduation, hindi ibig sabihin may problema sa inyo. Ang ibig sabihin lamang po nito ay hindi pa dumarating ang tamang oportunidad. Kaya maging mabait sa ating mga sarili para hindi rin tayo sasamaan ng loob at kadalasan it leads to frustration. Yes. Saka praktikal pala, huwag mo ikukumpara yung sarili mo sa mga kasabayan mo. Wag. Agree. Ganda. Thank you. Thank you. Kompleto ang payo ng ating mga kapatid. And once again, congratulations sa mga graduates. Congrats! Celebrate, celebrate. Ito naman ang mga dapat nating abangan sa Frontline sa Umaga Express. Proseso ng extradition o pagpapabalik kay dating Congressman Arnie Teves sa bansa, gumugulong na sa Timor-Leste Ministry of Justice. 6 na rider at isang taxi natiketan matapos mahuling dumaraan sa bahagi ng EDSA busway sa Cubao. P-pop group BGYO maglalabas ng bagong kanta sa susunod na linggo. Huwag po kayong alis, magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Pasadaan na natin ang ilang umaarangkadang mga balita ngayong araw kasama si Ruth Cabal.
Gumugulong na ang proseso para sa extradition o pagpapauwi kay dating Congressman Arnie Teves. Ayon sa Department of Justice, nakapasa na sa first screening ng Timor-Leste Ministry of Justice ang request nila para ipadala sa Pilipinas si Teves. Posibleng lumabas na raw ang desisyon kaugnay dyan sa mga susunod na linggo. Marso nang arestuhin si Teves sa Timor-Leste sa bisa ng Interpol Red Notice. Nahaharap si Teves sa kasong murder kaugnay sa pagkamatay ni Nooy Negros Oriental Governor Roel Degamo. Nagbabala ang Alliance of Concerned Teachers tungkol sa mga problema na dala ng kakulangan ng mga tauhan ng Department of Education. Ayon sa ACT, mayroon lang mahigit 42,000 administrative officers sa bansa. Kulang yan para sa higit 47,000 public schools. Kaya naman nangangamba ang grupo na baka sa mga guro rin maipasa ang trabaho. Ang resulta nito ay magiging overworked o sobra-sobra na sa trabaho ang mga guro. Nauna nang pinayagan ng Department of Budget ang pagbubukas ng 5,000 slots para sa administrative officers. Pero kulang pa rin daw yan ayon sa ACT. Nananawagan silang dagdagan pa ang i-hire na administrative officers. Milyon-milyong pisong halaga naman ng marijuana at cannabis oil ang nasabat ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport nitong Miyerkules. Galing sa iba't ibang bansa ang 8 parcel na idineklarang mga regalo. Pero nang buksan ang mga operatiba, tumambad sa kanila ang kilo-kilong marijuana na may street value na 3.5 million pesos. Tinurn over na ng Customs sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga droga. Kakasuhan ang mga nagpadala pati ang mga papadalhan ng mga parcel. 6 na rider at isang taxi ang natiketan dahil sa pagdaan sa EDSA busway sa bahagi ng Cubao sa Quezon City. Binulaga ng otoridad ang mga lumabag na motorista paahon sa P. Tuazon Underpass. Karamihan sa kanila papasok sa trabaho at malilate na raw kaya napilitang dumuan sa busway. May isa ring pulis na nahuli. 5,000 hanggang 30,000 piso ang multa sa mga mahuhuling motorista depende sa kung ilang beses na itong inulit. Yan ang mga pinaspasan nating balita ngayong umaga. Tutok lang sa News 5 at News 5 Everywhere sa online para sa ibang mga update. Salamat, Ruth. Ito naman po humingi ng paumanhin si Loisa Andalio. Kasunod ang kontrobersyal niyang opinyon sa solo traveling. Nilinaw ng aktres na hindi naman niya nilalahat ang mga solo travelers. Base lang daw naman kasi siya sa kanyang opinyon sa personal preference niya. Kung siya raw kasi ang tatanungin, pipiliin niyang laging kasama ang kanyang mga kaibigan o ang boyfriend na si Ronnie Alonte tuwing may biyahe. Grabe na raw siguro ang pinagdadaanan niya kung pipiliin niyang biglang mag-solo travel. Gigil na ang lahat sa ilalabas na bagong kanta ng P-pop group na BGYO this June. I-release ng BGYO ang kantang Gigil sa June 7. Noong Pebrero lang nang nilabas ng grupo ang hit song nilang Patintero. Sigurado raw na mapapasayaw ang fans sa bagong kanta. May teaser naman na inilabas ang BGYO. Mamaya handa ka ng lapitan, sarap mo talagang titigan. Kuwang-kuwa mo ako sa iyong mga tinginan, Patuloy naman pong namamayagpag ang hit songs ng BINI na Pantropiko at Salamin-Salamin sa Spotify Top 50 Philippines Chart. Number 1 ang Salamin-Salamin habang number 2 naman ang Pantropiko. Ang BINI ang top OPM artist na may pinakamaraming daily streams sa Spotify. Number 3 naman sa chart ang kantang Dilaw ng rising OPM singer na si Maki. Bida sa music video ng kantang ito ang BINI member na si Maloy. Mayroong 100 million streams sa Spotify si Maki. Number 1 na yung Salamin-Salamin. Love it! Yan ang favorite. Yan, go, go, go. Turo mo nga sa amin yan. Pwede turo mo sa amin yung step next week, Next week, no. Mas magaling si Maui dyan, no? Si Maui na lang. Pero nakakatuwa yung tunog ng OPM din ngayon. Nag-iba din talaga. Sobra. Level Sobrang up, jackpot yan sobra. mga songs nila. And even BGYO, parang ako pag titingnan ko itong mga batang to, ay napakatalentado. Just like BINI. Yes. You know, yung P-pop groups natin dito talagang they're really raising the bar. bar. Yeah.
And then Ganda. kahit yung mga K-pop members, di ba, ginagawa nila ng version yung Oo. sa Pantropiko. Oo, grabe kung saan na nakakarating yung trend ng Pantropiko, nanonood sa TikTok. Oo, sobrang nakakatuwa. Talaga naman, ibang-iba. Saka yung natututunan natin sa mga nag-guest dito, walang ano yan, walang shortcut yan. Grabe ang preparasyon, ang dedikasyon at ang disiplina ng mga batang yan. Kung hindi mangyayari yon. Kaya talagang... Kahit naman ngayon, yung sobrang patok ng Bini, ilang taon din ang hinintay nila bago talaga sila pumatok yung karera, ng ganong siguro, kalaki. dedication nila yun sa sarili nila. Ayan. Ito, mga kapatid, sa ating pagbabalik, galing at talento sa singing stage. Ipamamalas niya sa atin. Abangan ang performance ng singing contestera! Ang singing contestera ng Bukidnon at The Voice. Minsan ika'y nag-iisa, walang magkasama, di malaman saan tutungo. Naghahanap, nag-iisip kung saan babaling dito sa mundong mapaglaro. Kung nais mo, ika'y lumuha, ako'y makikinig sa bawat salita. Kapag umuulan, bumubuhos ang langit sa iyong mga mata. Kapag mayroong unos, ay aagos ang luha, ngunit di ka nag-iisa, kaibigan. Kaibigan, handa akong maging tanggulan sa tuwing sasabit sa'yo ang tagulan. Kapag umuulan, bumubuhos ang langit sa iyong mga mata. Kapag mayroong unos, ay aagos ang luha, ngunit di ka nag-iisa. Ako'y naririto, naghihintay lamang sa'yo. Tumawag at ako ay tatakbo sa piling mo. Ako'y naririto, naghihintay lamang sa'yo. Tumawag at ako ay tatakbo sa piling mo. Kaibigan, 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 kapag mayroong unos, ay aagos ang luha, ngunit di ka nag-iisa, Hello po, good morning po. Oh my gosh, mga kapatid, The Voice Teen Season 3 Grand Champion, Jillian! Galing-galing. Jillian! Saktong-sakto
sakto yung kanta mo. Grabe. Kasi tag-ulan. Pero bumubuhos ang langit kasi di ka nag-iisa. Jillian, congratulations sa pagpanalo mo. Anong na-feel mo? Kagwapa, good. Mag-hi ka sa mga Bisaya. Hello po, good morning po sa inyong lahat, aking mga kapatid dyan sa Bukidnon, tsaka po sa Mindanao, dyan po sa Dangkagan, sa aking hometown po, Dangkagan, Bukidnon po. Hello po sa inyo. Tagal ko na hindi narinig yung kantang yan. Mami, nakita ko naiiyak ka. Oo, nadala talaga ako sa'yo. Dahil parang binabagay ko yung kinakanta mo dun sa edad mo, sa karanasan mo. Parang kahit sino yata pwedeng kantahin ito pagka iniisip. Sino ba iniisip mo nung kinakanta mo yan? Yung family ko po. Yung family. Bakit yung family? Anong hugot natin sa family? Kasi po kahit po sa sobrang hirap po ng buhay, nagsama-sama pa rin po kami hanggang sa huli po. Wow. Ganda. And then, Jillian, let's talk about yung syempre pagkapanalo mo sa The Voice Kids. Balita namin, 3 yung umikot sa'yo na coaches, di ba? How do you feel about that? Actually po, nung umikot po yung 2 po, okay na po ako. Okay na po ako kasi alam kong pasok na po ako. Yeah. Pero po nung umikot po silang 3, parang di ko na po alam yung gagawin ko. Nahihirapan pa akong pumili. Pero ang pinili mo? Si Coach Bamboo. Coach Bamboo! Bakit si Coach Bamboo? Kasi po simula bata po, nung mga around 8 po ako, si Coach Bamboo na po talaga yung iniidolo ko, lalo na po sa musika po. Wow. Anong kanta niya ang paborito mo? Yung Tatsulok po. Can you sing it? Ay, Tatsulok po. Okay ba? Sige, sample ng Tatsulok. Kanta po, sige nga. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Effortless, Alam mo, may tanong ko kanina, pinagmamasdan ka namin, di ba? Inisip ko tuloy, yung style ba ng pagkanta mo, merong tumutulong sa'yo kung paano mo gagawin yung tono or ikaw lang lahat yan? Sa akin lang po. Wow! Sino kumakanta sa pamilya niyo? Wala po, pero... Ikaw talaga na. Sino nagturo sa'yo? Paano ka natuto? Wala na, ano lang po, video okay po kasi sila mama. Alam mo yan, alam mo. Di ba si Helio, pinapag-video okay ko yan Maaga pa lang. So wala kang yung classical training o yung technical training talaga? Wala pang formal training. Formal training. Pero alam mo, meron ako na balita sa'yo, Jillian. Totoo ba na nung nag-audition ka, initially hindi mo sinabi sa magulang mo, ikaw lang yun? Opo. Bakit? Kasi po, ano po, natatakot po kasi ako baka hindi po ako makuha, gano'n. Ayaw niyang i-disappoint ang family Ayaw niya. baka disappoint sila. So nalaman lang nila nung... Tinawagan na po sila. Nagulat sila. Ano reaction nila mama? Sumali ba anak ko? Pero tingnan nyo naman, sulit. Sulit ang risk Ayan ni si Jillian. Mami. Ayan si Mami! Madali nang makita ka, nako. Yan ang Para ma-share din ni Mami yung experience niya. Hello, Mami. Yan ang takas na walang parusa. Hindi ka naman nagalit sa kanya nung tumakas siya. Hindi naman po. Mami, kamusta? So sa'yo dinedicate ni Jillian yung kantang yun. Ano mo masasabi mo? Masaya lang po talaga ako. Kasi dinidikit po niya talaga sa akin. Ang soft-spoken ni Mami. Nonchalant po kasi. Nonchalant. Nag-aaway ba kayo? Mami Jacqueline. Nag-aaway kayo? Oh, talaga? Ano pinag-aawayan niyo? Yung suot niya minsan, gano'n. Huwag gano'n. Teenager talaga, nakakatuwa. Iba kasi ako. Ayaw niya po kasi ng aesthetic. Ayaw niya yung aesthetic. Mami Jack, naiyak ka ba nung in-announce na siya yung winner? Opo. Simula po nung pagkanta niya sa ulan, umiiyak na talaga ako. Lalo na po sa... Hindi po ako tumingin sa kanila, maiiyak po ako. Ay, talaga. Excited kami, Jillian, dahil alam namin na maririnig pa namin ang iyong tinig sa mga dadating na panahon. Saan ba namin kaya ikaw pwedeng apangan? Social media account? Sa account ko po na Jillian Jane Timplatura Pamat and sa FB page ko po na Jillian Pamat po. Amazing. Thank you so much, Jillian and Mommy. Maraming salamat for sharing. Congratulations po sa inyo. And congrats. Ayan, eto po, buhos na naman ang saya sa ating Good Morning Kapatid Facebook page. Eto po ang ilan sa mga pinadala ninyong mga selfie. Yan nga natin.
May papayong. Wow! Ganda! Pogi! Yes. Baka nakapayong. Alam mo, sabihin ko lang yung mga kapatid natin, pa-fresh ng pa-fresh. Totoo. Parang ready na, di ba? Ready na magpa-selfie. Wow, may pa-fan sign pa siya, oh. Good morning. Ang taray nung nakapayong, pang live selling din. Pang opening. Hindi pwedeng inulan lang, Maui. Live selling agad. Mga kapatid, keep sending lang po selfies at answers sa ating question of the day. Ilagay nyo rin kung saan lugar kayo naroroon. At malay nyo, kayo po ang manalo sa aming Sulit TV para sa extra sulit na panonood. At ito naman ho sa aming pagbabalik. Ito na. Magkakaalaman na tayo sa pagalingan sa palaisipan. Team Boys versus Team Girls. Wow! Sinong magwawagi sa Rebus Puzzle Pinoy version sa ating palarong pampasaya? Nako, dalawa lang tayo, Jess. Kaya yan! Kakayanin, kakayanin. Tagalog ba? Tagalog yan, for sure. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyo ang Happy Morning kasalo ang Good Morning, kapatid! Kapatid, ipaalala lang natin ang ating motto, tuloy-tuloy ang saya at energy. Tuwing umaga, yan, mas happy yan kung isi-share natin ang moment sa iba, di ba? Kahapon nga, sinimulan na natin ang pagbabahagi ng bonding ideas na pwedeng gawin sa inyong mga tahanan at kung saan-saan pa man. Ngayon, eto naman, isa pang pampagood vibes na ibibida namin sa inyo para sa Palarong Pampasaya! Okay, ang ating palaro ngayon, tatawagin natin Rebus Puzzle Pinoy version. Ano ba yon? Ito po ang mechanics. May mga image na ipa-flash, mga salita, simbolo, o image na magsisilbing palaisipan para sa mga kalahok. Huhulaan lang kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga salita. Ang clue sa mga sagot, mga salawikain, kasabihan, mga palabas, yung mga bagay na alam nyo na pala. Okay? Yan. Ayan, kaya ha? Patas naman. Labanan. So, boys versus girls tayo at salita ng bawat membro ng grupo sa paghula, ha? So, paramihan lang ng mahuhulaan ang ating dalawang team sa loob ng 1 minute and 30 seconds. Ang maglalaro ngayong umaga, Team Girls. Saan kayo papanig? Team Girls ba? Or Team Boys? Team Boys! Team Boys! Ayun, at kagaya kahapon, ang grupong matatalo, aba, may consequence sa Nakakatakot! Anong consequence? Ano yung consequence nyo kaya? Abang-abang yan. Okay, game. Sino mauuna? Bato na ikaw na yan. Pick. Ready, 1, 2, 3. Bato, pick. Anong gusto? Play or pass? Pass. Kayo muna. Pwede ba mag-pass? Pwede mag-pass pag hindi mahulaan? Pag hindi mahulaan, pass. Kasi paramihan yan. Saan magpa-flash? Okay, yan. Ayan. Last one. Okay. So, yung isa nakatalikod siyempre sa screen, yung isa nakaharap. Kung hindi, makikita nyo. So, lahat ng, yung mga monitor. Okay, ready? Pwede ready. naman. Hindi naman natin i-reveal. Okay. So, pati kayo sa inyong mga tahanan, pwede. Hulaan ninyo, ha? Dahil kung hindi nila mahulaan, isasabihin natin mamaya pagkatapos ng 1.5 seconds. Okay. Ready na? Ready. Starting with... Hindi team first word, no? Sample lang daw. Sample pala. Sample daw, Mami Chiki. Mr. Sampal at Mrs. Sampal. Nakalagay, Mr. Sampal o Mrs. Sampal, nahulaan nyo ba sa inyong mga bahay kung ano ibig sabihin niya? Anong kasabihan ang sinasabi niya? Ano? Jess? Mag-asawang sampal. Ayan! Ang galing! Naku, nakakatuwa ito. Okay. Alright. Yung ating second round, times 2, ha? Kaya galing-galing nyo. Practice na to. So, pwede mag-pass? Pwedeng mag-pass. Okay? Okay. Ready? Ready na ba tayo? Ready tayo, Nadi. Ready na ba? Okay. Una, ang mga babae, 100. Okay, isa pa. Isa pa. O, gusto pa.
Patingin. Ayun. Kapatid. Kapatid. Hindi. Okay. Hating kapatid. Hating kapatid. Okay. I don't like this. Ang hirap. Parang ang saya-saya ni Ang Justin galing. kasi ang bilis makahula Sige, ni sige. Alam niyo, may cut-off kasi yung brain ko. Mga ilang Kasama ko si Valedictorian, so medyo masaya ako. Ready? Tara. Okay. 1 minute, 30 seconds on the clock. Starting with this word. Go! Go! Puso. Puting puso. Pass. O, pass daw, pass. Next word. Dalawang paa. Paa. Malapit na. Okay. Pass. Mahina. Pass. Buhok. Mahabang buhok. Okay. 1 point. Blusa. Blue blusa. How do you say blue? Blusang asul? Blusang ano? Blusang itim. Blusang itim. Dalawa na. 51 seconds. Go. Dagang dibdib. Dinadagang dibdib. Dinadagang dibdib. Pwede na yun. Kapit tuko. Kahig tuko. Kahit tuko. Kahig tuko. Kahit tuka. Alam na nila ang bahay. Isang kahig, isang tuka. Ayun! Apat na. Mababang luha. Ayun! Wow! Pagsisisi. Nasa huli ang pagsisisi. Ang galing! Tubig sa dugo. Mas mabigat ang dugo sa tubig. Tubig sa dugo. Sige, dugo. Papunta na doon. Mas mabigat ang dugo sa tubig. Yes! 6 points! Dugo-ughaw. Ang galing! Pag-ibig. Unang pag-ibig, huling pag-ibig. Dalawa. First love. First love never dies. Una at huling pag-ibig. Ano? Okay. Maraming salamat. Teka muna. Maraming salamat. Time out. Patay tayo dyan. Ang dami. Nakailan siya? I like this game. Ano yung huli? 10 points! Una't huling pag-ibig yung huli. Hoy, Ang galing. Parang diesel lang. Medyo. Let's go, Jess! Medyo magaling. Let's go, Jess! Okay, game. Medyo magaling ha. Medyo magaling. Okay. Tignan natin, ha? Ayan. Nakasalalay kay Jess. Mama Chiki, matulog na muna. Magkape na muna tayo. Justin! 10, ha? Okay, Justin, parang awa mo na. Sige. The score to beat, 10 points. 10 1 points. minute, 30 seconds on the clock. Magkaka-11 points tayo, Jess. Of course. Starting now! Ayan. Kaya ba? Ito ba? Ito. Oo. Baluktot na katotohanan. Ayun. Ang galing. Bended truth. Ube halaya. Ay, mali. Bumababa ang temperatura. Bumababa ang temperatura. Oh, galing! Nasa loob ang gulong. Okay. Anak sa labas. Bituin. Bituing walang ningning. Okay. Mababa ang pasensya. Walang pasensya. Bumababa ang pasensya. Mahina ang pasensya. Naubos ang pasensya. Tama. Okay. Butas ang bulsa. Okay. Tatlong matching. Okay. Balang araw, naubos ang araw. Walang araw. Kalahating araw. Okay. Ha? Nanamut. Tumandang paurong. Yakap. Maitim Wait lang, ilan na nga ulit? Ito yung yakap. Panalo na sila. Pero Yakap, may round. Sige ba? Maling pakay. Yakap sa dilim. Yakap sa dilim. Basag na itlog. Basag na itlog. Bright light sa umaga. Walang papel? Lakong papel. Sa kanila pa rin yan, ha? Kayong mga girls. Badila. Wow! Teka muna, ganito po nangyayari. Ayaw mo ba talo ng teammate ko, mami? Sabi niya, alam mo, nagkataon madali. Oo naman. Konti lang naman ang lamang nila. 4 points. Boys, 15 points. Girls, 10 points. May round 2 pa. Mami Chiki, May round 2 pa. May round 2.
Teka muna, may round 2 pa ba? Minsan may Wala hirap talaga. na. Wala na. Next time. Wala ng round 2. Ako na. Nahulaan nyo rin sa bahay. Sana nakisali kayo sa amin. Cheers. Okay, consequence. Alam mo, everyday ka na lang nabubulbuhan. Pwede mo pa gawing foundation to. Everyday ka na lang eh. Let's go, girls! Let's go! Alam mo, sharing is caring. Sabay natin. Dali! Alam mo, may bakit? papapasok. Uy, anong Ayan, sabay na lang kayong dalawa. Sige, dahan-dahan. Hindi ko itataas. Anong akala mo? Tatatakot ako dito? Winner! Pinikmata ko! Pinikmata! Galing. Ito hindi magandang natatalo. Ganunin mo. Bakit ang ganda nyo pa rin? Parang members kayo ng Kiss. No? Ay, nako. Kayo mo magbasa? Eto po, may nanalo na ngayon sa ating Gagumoka Ako Contest by Sulit TV. Congratulations po kay Dandan. Sabi niya, para sa akin, ang pinakapatok na rainy day must-have ay ang payong. Palagi bukasin bit-bit man ako magpunta. Lagi akong handa para iwas basa at sakit ulo, ay sakot lalo at tag-ulan na. Shoutout po sa kapatid natin always watching from City of Calamba, Laguna. Hindi kita maseryoso, Mama Dims. Huwag kang mag-alala, hindi ko nga maseryoso yung sarili ko eh. Panalo rin si Flor Nelaine Odiver. Ang rainy day must-have ko po ay payong at kapote dahil importante po talaga sa aming mga anak ang payong. Watching from Valenzuela City. Hello! Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong Sulit TV. Alam ko na ang pakiramdam ng espasol ngayon. Hindi pa! Ito yun! Kulang pa yan. Ang saya-saya ng ating Friday! Yes! That is it para sa ating Lively Friday! Isang makabulang umaga! Lapit! Kita-kits pa rin po tayo sa Lunes, mga kapatid! Enjoy lang ang araw at mag-spread ng ganda! Palagi! Talaga ba? Talaga ba? Mama G! Yan ang paalala ng inyong paborito kasalo sa umaga!